Doktor, yung MAIF na yan, ano ba ang implementing rules niyan? Basically, di ba? Kasi nga, doon tayo magsimula. Kung yan po Tama. ay 51 billion, gusto ko malaman, Yes. ano ba ang implementing rules niyan? Halimbawa, magkano ba ang alokasyon niyan per congressman, per district, or per senator? Para natin maintindihan muna, ano ba ang implementing rules nito? Doon tayo magsimula. Bilang tagapagsalita ho ng DOH, Manong Ted, hindi ko ho alam kung merong hatian ang mga congressman at senador. Sila po ang makakasagot niyan. Ha? Ang alam po namin, sumusunod lang kami dun sa special provision na ang meron tayong mga memorandum of agreement papunta dun sa mga iba-ibang ospital. Pwedeng private, pwedeng DOH hospital rin eh. Meron kaming MOA sa sarili naming ospital, meron ding MOA dun sa mga LGU hospital. Pero Manong Ted and DJ Cha, so sagutin ko yung ano ba ang history nung MAIF para mas maintindihan ng mga tagapakinig. Oo. Dati, mga siguro 10 years ago, 15 years ago, ang pangalan niyan, Medical Assistance Program, MAP lang, MAP. Tapos, dinagdagan ng indigent, Medical Assistance for Indigents Program. Nung nangyari yung may dagdag na ang naging screening criteria, kailangan nandun ka sa tinatawag noon na NHTS or yung listahanan ng DSWD. Yan yung pinakamalaking listahan ng indigent. Nagkaroon ng kontrobersiya noon rin, sabihin ko na rin po, dahil may mga tinatawag informally na political indigent. Ano itong political indigent? Kasi sinabi ng politiko na indigent sila. Meaning, ibang criteria. O, hindi ho ba, Manong Ted? So, and then, inayos yung guidelines. So, sabi, doon na lang tayo sa listahan ng DSWD para merong proxy means test na sinasabi. And then, nagbago uli, naging MAIFIP, yung FI dumagdag, yung financially incapacitated. Manong Ted and DJ Cha, pag binasa natin yung guidelines sa financially incapacitated, yun ay basta ikaw dun sa punto na na-hospital ka, kahit hindi ka indigent, pero hindi mo na kayanang bayaran, papasok ka sa financially incapacitated. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!